Now, every typhoon season, the Sierra Madre becomes the talk of the town, often praised as Luzon's natural fortress and the mountain that shields us from storms. But beyond the headlines and hashtags, what exactly makes this mountain range so important? Now, to understand more on why saving the Sierra Madre is not just about storm protection, but about safeguarding biodiversity, culture, livelihoods, and our future on this planet, we're joined via Zoom by Mr. Conrado Vargas, Executive Director of the Save Sierra Madre Network Alliance Incorporated, or SSMNAI. Magandang umaga and beautiful day, Mr. Vargas. Thank you for joining us here on the show. Magandang umaga rin po at beautiful morning sa inyo pong lahat at sa inyo pong mga tagapakinig. Alright, Mr. Vargas, simulan muna natin with the Sierra Madre and the myths and of course why it's so important in general. Kapag pinag-uusapan natin yung Sierra Madre, normally, kadalasan, pinag-uusapan lang to kapag typhoon season. But why is it so important to the Philippines even outside of typhoon season, even when it's not on the news? Yes po. Nakakalungkot nga po dahil minsan ay nakikita lang yung importansya at ang kapakinabangan ng Sierra Madre Mountain pagka po may padating na malalakas na bagyo. Ito, kararaan lang po yung super typhoons, dalawa. Pero importante po kasi ang Sierra Madre dahil ito po ay tinatawag ding key biodiversity area. Na kung saan ay marami pong mga iba't ibang mga flora and fauna na matatagpuan po dyan na hindi matatagpuan sa ibang lugar. At saka po, ang buong Sierra Madre po, mula po sa pinakataas niya, yung sa Cagayan Valley hanggang sa Quezon, Quezon Province, ay ang dami po dyan na tinatawag nating nakapagbibigay ng tinatawag nating ecological services. Particularly, napakarami po na river systems na siya pong naggagaranti ng regular na tubig para po hindi lang sa domestic use, kundi sa mga atin pong mga sakahan. Marami din po dyan ang tinatawag natin at kinikilala na tahanan ng tinatawag nating mga kapatid na katutubo. At importante po para sa kanila ang Sierra Madre na kung saan ay nakapaloob po yung tinatawag nilang lupaing ninuno dahil ito kinikilala nila bilang isang tinatawag po nila ay hospital. Kasi nandiyan po yung mga halamang gamot na pinagkukunan natin ng panglunas sa mga karamdaman na itinuro pa ng ating mga ninuno. Kinikilala rin po ng ating mga upland dwellers na ang Sierra Madre ay pinakang palengke. Kasi yan po ang kuhanan ng mga pagkain. Nandiyan po ang mayayamang katubigan na kung saan ay pinagkukunan ng napakaraming pagkain at pangulam ng mga tao. Ang iba't iba pa rin po na tinatawag nating mga forest products at saka yung mga nakatanim po diyang mga halaman na pinagkukunan ng mga pagkain ng mga upland farmers, upland dwellers, upland communities, napaka-importante po sa kanila. Ito po ay isang palengke. Mr. Vargas, i-address rin po natin yung mga myths or dahil sa nakaraan super typhoon, maraming naglabas ng mga statements tukol sa anong talagang ginagawa ng Sierra Madre kapag may mga typhoon in terms of yung breaking ng mga storm. Base po sa siyensa, what can you say is yung effect ng mountain range na ito when it comes to yung mga bagyo? Okay po. Naintindihan po natin at alam po natin sa science na yun pong malalakas na bagyo, kahit malihinang bagyo na nangyayari po at nagaganap, nabubuo sa Pacific Ocean, ang buong stretch po ng Sierra Madre ay para po siyang isang backbone. Nasa buong Luzon po siya at backbone po ang tawag sa kanya. At yung mga bagyo, masasamang panahon na dumadating at nabubuo sa Pacific Ocean, bago po yan maglandfall at bago yan pumunta sa iba't ibang mga communities, siya po ang humaharang at humahadlang. At napaka-importante po nito dahil sa lawak po ng bundok na ito, ang tinatawag po nating kapakinabangan ng Sierra Madre ay dahil sa lawak, hindi lang po sa lawak, kundi yung taas po niya
tapos yung pong mga halaman, mga puno na tinatawag natin diyang mga virgin forest, yan po ang sumasalo sa malalakas na hangin, sumasalo sa malalakas na ulan para mawala po ang landslide, para hindi po tayo magkaroon ng mga soil erosion at ng mga pagbaha kasi sinisipsip ng mga puno ang tubig na nanggagaling sa malalakas na ulan. Mhm. So parehas po ang hangin at ang tubig na siyang dala po ng bagyo ay nakokontrol at namimitigate po ng ating tinatawag na pinaka-importanting backbone of Luzon na Sierra Madre. Yes, and of course, we have to emphasize rin po that base sa mga iba't ibang studies, Sierra Madre, while it does protect from yung wind exposure in particular, there are also some scenarios kung saan humahaba yung tag-ulan in certain areas because of the certain configuration of certain typhoons. But apart from that po, apart from typhoon protection, when we talk about yung ecological services that Sierra Madre provides, what else do we have to emphasize that Sierra Madre does for yung mga communities in and around the Sierra Madre region? Because we also have to consider yung carbon absorption niya, yung water regulation, and of course yung supporting of biodiversity. Yes po. In terms of biodiversity, importante po kasi for example, yung ating napakahalaga at kinikilala at yung Philippine Eagle, almost napakalawak pong ektarya ang kailangan niya para siya mabuhay. So importante po yan dahil isa biodiversity po ang pinag-uusapan natin. Gayon din po, kung pag-uusapan natin halimbawa ay yung mga sinasabi nating ecological services, maliban po sa flora and fauna na sabi po natin ay pristine ang lugar na yan, ay nagbibigay po ito ng malakas na pagkakataon para yung pong absorption po ng tinatawag nating emission ng masamang usok o yung nalalanghap natin at pinoproduce ng tinatawag po nating mga carbon dioxide, napoproduce ng carbon dioxide because of yung so much vast of trees there, ay yun pong inilalabas niyang oxygen ang humihigop po ng tinatawag nating carbon dioxide. Yes, sir. Pangalawa po, importante rin yung sinasabi nating pagbibigay ng tubig, sinasabi po natin, at yung malinis na hangin na ibinibigay nito para sa atin. Gayon din yung pag-regulate po ng climate kasi sa pamagitan po nito, yung sobrang init ay nakokontrol po dahil sa mga puno at sa lamig po ng lugar na yan. Sir, let's go look at a specific part of the Sierra Madre mountain range, yung Northern Sierra Madre Natural Park. I believe nasa UNESCO tentative list po. And of course, one of the things that is highlighted about this particular park, yung Northern Sierra Madre Natural Park, is yung biodiversity po niya. When we look at what makes it unique and worth protecting, what makes the Northern Sierra Madre Natural Park a good candidate to be in the UNESCO tentative list? Yes, because dahil po doon sa tinatawag nating ang lawak po niyang isinusupply na nagsusupply po siya ng water sa usapin po ng Cagayan Valley, tapos yung pong iba't ibang mga ilog. Particular po, ang sinasabi po kasi dyan, there are at least 13 watersheds na nagpo-protect po para yung ma-maintain po yung health ng tinatawag po nating river system. Yes. Para makapag-supply ng napakaraming tubig, lalo particular po doon sa ating rice granary sa Nueva Ecija, sa Bulacan, etc. ay importante po yun kasi nandyan po yung tinatawag nating malalaking river system na nagsusupport po para sa usapin po ng agricultural needs at pag-develop po nito because of the water supply that this Northern Sierra Madre gives to to our people and to our farmers particularly po. Mr. Vargas, of course, we have so much to talk about, especially when it comes to, we haven't even touched yung mga indigenous people, yung mga indigenous communities, particularly the Dumagat Remontado. But of course, we have to talk about yung challenges of trying to ensure that Sierra Madre remains pristine, that it remains protected. Ano nga po ba yung mga biggest dangers that are affecting Sierra Madre that we have to be wary of,
especially during this time kung saan climate change has been affecting the country with more and more extreme weather conditions, weather occurrences happening in the country year on year? There are a lot of occasions and investigations, result of the investigations na may existing pa po tayong mga lagging. Mhm. Meron po na tinatawag nating mining. Ang laki po, particular kung nakita po ninyo yung sa Dinapigi, grabe po yung naging pagkakalbo ng kabundukan, pagpatag ng mga slope diyan, tapos yung pagkasira po ng tinatawag nating mga virgin forest, ay importante po yun na dapat sana hindi nangyari dahil yan po ang nagiging sanhi kung bakit yung sinabi po yung challenges of the Sierra Madre at nagiging maano na po siya yung dahil sa mga iba't ibang mga development aggressions na inilalagay diyan, hindi lang po logging. Nandiyan po yung pagtatayo ng iba't ibang mga sinasabi ng ating mga experts and government agencies na for development. Halimbawa po yung mga wind farm. Pero sisiraan po niyan ang mga bundok, sisiraan po niyan ang mga puno, sisiraan niya yung landscape po niya. Gayon din po yung paglalagay po ng yung pagkakwari. Grabe po yung kinukuhang mga iba't ibang mga minerals natin maliban po dun sa mining, yung quarrying din po, napakalaki ng epekto nito. At yan po yung tinatawag nating malaking challenge po para sa atin. Gayon din, ang hinaharap po namin ngayon ay yung pagtatayo ng mga dams, particularly yung Kaliwa Dam, na ngayon ay pinupurso ng ating pamahalaan at magsisira po, tandaan po natin, ito'y magsisira ng 291 hectares of watershed. Kaya importante po para sa amin ito na yung mga sinasabing in the name of development pero makakasira po ng ating kalikasan ay hindi po talaga development ang kakahinatnan. Kaya yan po yung big challenges na nararanasan po ng Sierra Madre at the moment. Mr. Vargas, before we let you go, where can people go and support yung organization po ninyo and of course try and have stronger efforts to save Sierra Madre? Yes po, marami po tayong nilulunsad, particularly in partnership with different organizations para po doon sa tinatawag nating tree growing. Maraming nagpa-participate para ito po ay talagang manumbalik doon sa kanyang pagiging dating virgin forest. Pero gayon din po ay importante po yung tinatawag nating coordination with the government, particularly with DNR. Dapat sila po yung magbibigay ng mahigpit na regulation. Paano po? Kasi po yung karamihan po dyan sa ating Sierra Madre ay protected areas. At may sa protected areas po, may dalawa po tayong tinatawag na zones. Yung multiple use zone na po pwedeng gumamit pero regulated, gumamit ng iba't ibang mga activities para sa pag-unlad. Pero importante po yung isa, yung tinatawag na strict protection zone na kung saan dapat po talaga ay hindi ginagalaw. Pero ang mahalaga po ay dapat ang ating lokal na pamahalaan ng iba't ibang mga bayan na nakakasakop ng Sierra Madre, ang government agencies ay magtulong-tulong para po proteksyonan, palaguin at ma-rehabilitate po ang ating kabundukan diyan, ang mga puno at kabundukan, mga ilog diyan po sa Sierra Madre. He is the Executive Director of the Save Sierra Madre Network Alliance Incorporated, Mr. Conrado Vargas. Maraming salamat po. Thank you for joining us this morning, and hopefully we can get more updates on Sierra Madre soon. Yes po. Thank you very much po for